Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Silipin na po natin ang ulo ng mga balita. Pasada Balita. Kamara naghain na ng motion for reconsideration sa Korte Suprema kaugnay ng impeachment ni VP Sara. Pasada Balita. Emergency room ng PGH, punuan na, ilang pasyente inilipat na ng ibang pagamutan. Pasada Balita. Mga pulis nadawit sa kaso ng mga nawawalang sabongero, sinuspindi na ng NAPOLCOM. Pasada Balita. Dagdag pisong pasahe sa jeep, iginiit ng transport group kaugnay ng panibagong big-time oil price hike. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, household spending, gastos ng mga Pilipino inaasang tataas sa 6%. Pasada Balita. Sa balita sa ibayang dagat, tren sa New York City umusok, ilang pasahero isinugod sa ospital. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Gilas Pilipinas, target makakubra ng ginto sa 2025 FIBA Asia Cup. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, benepisyo ng tanglad sa katawan, ating alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, David Licauco at Jillian Ward, hindi alintana ang age gap sa kanilang chemistry sa isang teleserye. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Martes na. Ngayon po ay Agosto 5 taong 2025. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng ipila may todong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23. Kami po ang inyong mga magiging tagapaghatid balita, Drew Nasino, Johnny Ibanez. Pasada Balita. Sa oras na 4 na sandali makalipas po ang ika-6 na ng morning, sa detalye ng mga pumapasadang balita, kinumpirma ni House Speaker Martin Romualdez na naghain na ng motion for reconsideration ng Kamara sa Korte Suprema. Kasunod ito ng pagdedeklara ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kasabay nito, hiniling ni Speaker Romualdez sa kataas-taasang hukuman na muling pag-aralan ang naging desisyon ito. Nilinaw din ng leader ng Kamara na ang naturang hakbang ay hindi pagsuway, bagkus ay bahagi ng proseso upang mapanatili ang balance of power, maprotektahan ang democratic institutions at maitaguyod ang checks and balances ng tatlong sangay ng pamahalaan. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers.
When the court lays down rules for how it or others like it may be impeached, it puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work. We filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. Not to assert supremacy, but to restore balances. Yan po ang bahagi ng pahayag at babala ni House Speaker Martin Romualdez. Pasada Balita. Binigyan din naman ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Ferdy Sendanya na malaking dagok sa layuning mapanagot ang mga tiwaling opisyal ng pamahalaan kung matutuloy ang plano ng Senate Impeachment Court na i-dismiss o ibasura ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ginawa ng kongresista ang pahayag matapos ang ulat na sinasabing idadaan sa botohan ngayong linggo ng Senate Impeachment Court para maibasura ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente sa kabila ng panawagan ng House Prosecution Panel na makipaghain ng motion for reconsideration. Anya, hindi dapat sayangin ng Senado ang pagkakataon na mabigyan si VP Sara ng pagkakataon na maipaliwanag at maibigay ang kanyang panig. Sa ngayon, may isang linggo pa o hanggang August 11 ang deadline ng Kamara para umapila sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Pasada Balita. Nanindigan naman ng Senado sa paglikha o paggawa ng desisyon o sariling desisyon sa naging ruling ng Korte Suprema sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, kung pakikinggan ang lahat ng apela ng iba't ibang panig tulad ng Kamara, Academe at Lawyers Group, maaaring hindi na makapagpasya ng sariling hakbang ang Senado sa naging ruling ng Supreme Court na nagdeklarang unconstitutional ang impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Nagkasundo na anya mga senador na bukas, Agosto 6, ay tatalakayin, pagpapasyahan at pagbobotohan na nila kung susundin o hindi ang naging pasya ng SC na immediate and executory. Ito lamang anya ang magiging agenda nila kung saan inaasahan na ihahayag ng mga kapwa niya senador ang kanilang posisyon sa naturang usapin. Pasada Balita. Sa detalye ng iba pang headlines, nanawagan ng Department of Health sa publiko na huwag munang magdala ng mga bagong pasyente sa UP Philippine General Hospital sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Health Secretary Teodoro Dr. Herbosa, puno na ngayon ang emergency room ng nasabing pagamutan kaya't nag-abiso ng DOH na dalhin muna sa ibang ospital ang ibang pasyente. Gayunman, nakantabay na anya ang 20 DOH at government-owned and controlled corporations o GOCC Hospital sa Metro Manila para tumanggap ng mga pasyente. Narito po ang listahan ng mga DOH hospital na maaaring tumanggap ng mga pasyente. Sa Caloocan, Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium. Sa Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center. San Lorenzo Ruiz General Hospital sa Malabon, National Center for Mental Health sa Mandaluyong, Jose Fabella Hospital o Memorial Hospital, Jose Reyes Memorial Medical Center, San Lazaro Hospital at Tondo Medical Center sa Maynila, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina, Research Institute for Tropical Medicine sa Muntinlupa, Rizal Medical Center sa Pasig, East Avenue, National Children's, Philippine Orthopedic Center at Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City, Valenzuela Medical Center, GOCC Hospital sa Quezon City na kinabibilangan ng Lung Center, National Kidney, Philippine Heart Center at Philippine Children's Medical Center. Pasada Balita. Isusulong naman ng Department of Health ang pagpapakalat o pagpapalaganap ng impormasyon at pagbibigay serbisyo kaugnay sa Human Immunodeficiency Virus o HIV, lalo na sa mga opisina. Ayon sa DOH, target nilang maabot ang mga opisina sa bansa dahil mas maraming oras ang nilalagi ng mga
manggagawa rito. Mamamahagi rin ang kagawaran ng libreng kondom, lubricant at pre-exposure prophylaxis, HIV testing at HIV test kit at edukasyon sa pagsunod sa anti-retroviral therapy kung sakaling magpositibo sa HIV. Sabay nito binisita ng mga kawani ng DOH ang iba't ibang business process outsourcing o BPO companies sa Alabang, Muntinlupa City para magbigay ng edukasyon at serbisyo hinggil sa HIV. Sa ngayon, mahigit 300 na ang DOH-designated HIV care facilities sa bansa. Pasada Balita. Nababahala naman ang mahigit 50 grupo ng mga healthcare professionals sa pagkakatanggal, pagkakasibak sa pwesto ni na dating Health Undersecretary Maria Rosario Vergere at iba pang USEC sa ilalim ng Department of Health. Binigyan din ng naturang mga grupo na ang pagtanggal sa mga opisyal na matagal nang nagsisilbi sa kahit anong government agency at pagtalaga sa mga opisyal na limitado lamang ang alam sa public health, tila nagpapahina sa institutional stability at public trust. Magugunitang kinumpirma mismo ng Palasyo ng Malacanang ang pagkaka-appoint kay Randy Escolango bilang bagong Undersecretary ng Department of Health. Pasada Balita. At binabanggit po na hindi po doktor kundi isang abogado itong si Ginoong Escolango. Mamaya, subukan po natin makahingi po ng humingi ng reaksyon mula po sa ating pong mga guests kung papala rin po nating makuha mula po sa ibayong dagat, Kuyang Jan. At bubulabugin natin, subukan Special, natin. syempre. Oo naman. Ikaw na. At sa oras na 12 sandali makalipas po ang ikanim na ng morning sa iba pa rin paksa ng mga balita. Natawan na ng National Police Commission o NAPOLCOM ng 90 o 70 araw na preventive suspension ang 12 polis na dawit sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ito ang kinumpirma ni NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Calinisan kung saan layunin ng hakbang na tiyakin ang kaligtasan ng mga testigo at panatilihin ang integridad ng investigasyon. Binubuo ang mga pulis na isinailalim sa o sinuspinde ay sina Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Major Mark Philip Simborio Almedilla, Aaron Ezra Lagahit Cabillan, Arturo Opalia de la Cruz, Senior Senior Master Sergeant Joey Natanawan Encarnacion, Mark Anthony Aguilo, Anderson Orozco Abari, Senior Sergeant po ito Alfredo Uy Andes, Edmond Hernandez o Staff Sergeant Edmond Hernandez Muñoz, Corporal Angel Joseph Ferro Martin at Renan Lagrosa Fulgencio. Maliban dito, suspendido rin sina Colonel Jacinto Malinaw Jr. batay na rin sa inihain na motion for prevention o preventive suspension ng whistleblower na mga nawawalang sabongero na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Pasada Balita. Kinumpirma naman mismo ng Philippine National Police na may panibagong batch ng mga hinihinalang labi ng mga tao na na-recover sa Taal. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, sa gitna pa rin ito ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero na sinasabing itinapon sa naturang lawa. Sinabi ni Brigadier General Fajardo na kasamang na-recover sa mga labi ang mga jacket, tsinelas, kwintas at iba pang personal na ari-arian. Anya isasailalim ng mga butong na-recover sa DNA testing at iko-cross-match sa profile ng mga nawawalang sabongero at iba pang mga individual na naiulat na nawawala rin. Pasada Balita. Itinanggi naman ng abogado ng gaming tycoon si Charlie Atong ang na guilty ang kanyang kliyente sa sinasabing pag-utos sa pagpatay sa mahigit 30 sabongero. Ayon kay Attorney Gabriel Villarreal, ang dating kasambahay ni Ang na si
Julie Dondon Patidongan alias Totoy ang tunay na mastermind sa pagpaslang o dati pong katiwala itong si Julie Dondon Patidongan ang sinasabi umanong mastermind sa pagpaslang sa mga nawawalang sabungero. Si Patidongan din anya ay nagtrabaho bilang security guard sa isang farm ni Ang bago tumaas ang ranggo nito bilang kapartner, naging partner na po ng gaming tycoon. Magaling anyang sumipsip sa amo si Totoy dahil lang para mapabilib niya si Ang. Idinagdag pa ni Villarreal ng mapag-alamang sangkot sa illegal na aktibidad si Patidongan at kapatid nito noong nakarang taon, doon na nito sinimulang talikuran at akusahan ng kanyang amo. Nabatid na nitong nakaraang buwan ay lumutang si Totoy gamit ang alias nga po niya para ibunyag na si Ang ang nasa likod ng pagpaslang at pagdukot sa tinatayang 100 sabungero. Pasada Balita. So, matinding busina to, ha? Matinding busina. Dapat ang busina rito yung sa barko Uy, para matulig ang mga motorista. di lang baka mabingi pa eh. Makinig po kayong maigi, ha? Makinig kayong maigi. Montik akong maliit kanina sa kahanap ng murang gasolina. Abiso po sa mga motorista, ha? Umarangkada na ngayong araw na ito ang hindi lamang dagdag presyo ito malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, may pagtaas ng piso at 70 sentimo sa presyo ng kada litro ng gasolina. Hindi nyo pa ginawang 2 piso, ha? Habang meron namang piso at 20 sentimo ang dagdag sa presyo ng kada litro ng diesel. Samantala, piso naman ang naging pagtaas sa presyo ng kada litro ng kerosene o gas. Epektibo na para sa mga kumpanya ng mga produktong petrolyo ang nasabing price adjustment maliban sa clean fuel na magpapatupad ng oil price hike mamayang 4:01 ng hapon. Isa sa tinitingnan dahilan ng oil price hike ang paghina ng piso kontra dolyar. At kung inyo pong maaalala, Ay, katatapos pa lamang ng rollback sa halagang magkano? 10 centimos, kung di ako nagkakamali. Alit naman. Ang ati sa ulo, no? Kalando! Sino mo kasi? Sa oras po na 18 sandali makalipas po ang ikanim na ng morning, isa pa rin pong malaking busina. Busina naman ng eroplano kung gusto ho ninyo. Ito po, makinig po kayo mga pasahero, muling humirit ng dagdag. Panibago po ito. Dagdag piso sa pasahe ang mga transport group. Matapos ang panibagong taas presyo, malakihan pong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Kung pagbibigyan ng kanilang hirit, aabot na po sa 14 mula sa kasalukuyang 13 pesos ang minimum fare sa mga traditional jeep at magiging 16 pesos na sa modern jeep mula 15 pesos. Ayon kay Pasang Mazda President Roberto Caobet Martin, umaaray na! Ngumangawa na at nalulumpo na ang ilang mga, grabe naman, ang ilang mga tsuper sa sunod-sunod na taas presyo sa gasolina o sa crude o sa diesel, kaya tumihiling sila ng provisional increase sa pasahe. Dagdag pa ni Caobet, maaari namang ibaba ang pamasahe kung bababa naman ang presyo ng krudo. Samantala, makikipagpulong ang mga transport group kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Teofilo Jojo Guadis III upang formal na hilingin ang naturang fare hike. Mamaya po yan sa punong tanggapan ng LTFRB sa Quezon City alas 10 ng umaga. Pasada Balita. Kinikinita ako na tuloy itong reaksyon ni Landro. Kasi naman, kasama June. Kasama Drew. Dapat talaga. Dapat kasi. Dapat kasi. Alalay lang. Ang kinakausap ng mga Yeah. pamahalaan ay mga leader, Aha. hindi dealer. Tapos, sa kabilang banda, eto naman si Sino? Caobet. Caobet. Alam mo, Kajun, Kadro, hindi naman natin dapat ipasa sa mga commuter ang problema. Yan. Pero hirap na ang mga operator at driver Yan. sa pagtaas na yan. Kaya dapat mag-usap tayo. Yeah. Diba? Isang mahinahon at isang napakahinahon. Ay, paalala lang ha, hindi diba? lang,
hindi lang ito jeep ang pinag-uusapan. Ay, lahat yan. Damay, lahat yan. yan. At nang gumagamit ng oil product. Taxi, Oo. Pati yung mga motorsiklo. UV Express, motorsiklo. Ang ligtas lang dyan yung mga EV, electric vehicle. Pati bus, syempre. Ito nga tinitingnan ko dyan, Kuyang Drew, mga kabalitaktakan. Ayoko namang isipin, ayoko maging killjoy. Pero mukhang may nananadya Na? para umangat ang sales ng EV. Di ba? Oo nga. Kasi mukhang may nagpupush para sa e-vehicle sa Pilipinas. Doon maganda yan. Maganda kasi bawas sa pollution yan Tsaka may magandang alternative. Kaya lang, ang problema kasi sa EV, sorry pero i-connect ko lang doon sa naranasan kong Sa US. Oo, sa ibang bansa. Na kahit sa bulubunduking lugar ka magpunta, may charging station. Dun sa atin, Dito hindi wala man pa halos wala. At saka alam niyo po ba, na kasi yung naranasan ko sa ate ko, pag sa bahay ka nag-charge, 24 hours na charging, hindi pa rin magsasapat. Unlike kung talagang sa charging station, minuto lang nagfo-full charge. Kasi ang e-vehicle. yung sa mga charging station doon, fast talagang Correct. Tsaka very iba kasi fast. po ang klima rito at tsaka kumpara sa iba yung dagat. So dapat din nating tignan yung mga ganong konsiderasyon. Pero again, magandang alternative ang e-vehicle. Actually. At higit sa lahat, ang daming exemption. Exempted sa color coding, exempted sa iba pang mga coding, at saka mas mura yata siya. Yung pyesa? Unit. Ang mahal sa kanya, baterya. Baterya. Kasi hindi pa ganun karami. Tapos yung ibang pyesa, may charging station. Charging station. Right. Sa US kasi, di ba, napakalawak kasi ng US. Biro mo, halos lahat ng state meron talagang... Hindi, tsaka yung letter T na nagpauso niyan, isa sa mga nagpauso niyan, talagang ginawa niya, inilatag muna lahat ng magandang mga charging station bago niya ipinush ang paglalabas ng unit. Yung infrastructure talaga Correct. muna. Biro mo, pati sa bundok meron kuyang charging. Na nagyayelong bundok, may charging station siya. Sa atin, ang bundok dito talaga pag sinabi Ay, hindi ka bundok, pwedeng maglagay dito ng Oo. charging station sa bundok. Alam mo kung bakit? Oo. Babahain, ila-landslide. At sa upang tambok na balita, umaasa naman si dating Commission on Elections Chairman at Constitutionalist Christian Monsod na ikukonsidera ng Korte Suprema ang naging desisyon nito sa impeachment case laban kay VP Sara. Tugon naman ito ni Atty. Monsod sa harap ng inihaing motion o motion for reconsideration ng Kamara sa naging pasya ng kataas-taasang hukuman na tila ba pumapabor sa pangalawang Pangulo. Dapat anya maging malaya at pata sa pagdidesisyon ng SE sa ihahain o inihaing MR. Nilinaw din ng constitutional framer na kahit court of finality ang kataas-taasang hukuman, maaari pa rin namang mabali o questionin ng taong bayan ang pasya nito sa ilang mga pagkakataon. Bagamat aminado si Atty. Monsod na may pangamba siya sa magiging desisyon ng Korte Suprema, naniniwala siyang taong bayan pa rin ang maghuhusga kung tama ba o mali ang pasya ng kataas-taasang hukuman dahil sa umiiral na demokrasya. So medyo nangangamba ko. I hope that the Supreme Court will decide with impartiality and independent a motion for reconsideration. Alam niyo, ang sinasabi, ang kaya nga elective officials ang aming nilagay sa Constitution because the people will eventually be the judges kung tama o hindi in their voting. Naman po ang tinig pangamba, pag-asa at paliwanag ni dating Comelec Chairman at Constitutionalist na si Atty. Christian Monsod sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, tanggap po tayo ng follow-up report kaugnay po dyan sa sitwasyon sa Philippine General Hospital. Mula kay Patrol 5 Aya Yupan, ko Aya. Lagpas na sa kapasidad ang emergency room ng Philippine General Hospital o PGH. Ito ang inalonsyo ng PGH nitong Lunes. Dahilan para i-activate ng Department of Health ang 20 public hospitals at 4 na government-owned specialty centers sa Metro Manila para tumanggap ng mga pasyente. Gayunpaman, sinabi ng PGH na nananatiling bukas ang kanilang emergency room para sa mga pasyenteng nasa kritikal na kalagayan tulad ng stroke, heart attack at nangangailangan ng agarang operasyon.
Ito si Patrol number 5. Ay, yung pangkaparisyon pero metodo ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At babalik po ang Pasada Balita makalipas lamang ng mga paalala oras. Dr. Winner Contino, 26 na sandali, Obi. makalipas po ang ika-6 na ng morning. Oras po na 29 na sandali, makalipas po ang ika-6 na ng umaga. Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin ang kalusugan at siyempre, yung recent issue nga po, yung, tama ba? Abogado ba yun? Ikaw nagbanggit nun Ako ba nagbanggit nun? Oo. Nagsabi na hindi siya doktor pero isang abogado. Oo nga eh. Diba? Yung, Baka naman doctorate, PhD. oo nga, no? Pwede rin. Sa law. Sige, pag-usapan na po Oo, na tatlo tingnan yan, natin ha? yan. Tatlo yung nawala, mga career executive official po itong mga veteran. nawala po dyan sa DOH. Nasa kabilang linya po natin, ang Independent Health Reform Advocate na si Dr. Tony Liachon. Dr. Tony, magandang umaga po. Magandang gabi po dyan sa Europa. Welcome po muli sa DWIC LU Channel 23. Drew Nasino po at Johnny Banyes. Good morning from the Philippines, Doc Tony. Hi, kamusta? Kumusta po? Okay po kami. Ikaw po, kamusta kayo, Doc Tony? Ay, ayos lang, relax lang. Yun, ang pinakamaigi. At saka siguro sa bago natin idiretso sa seryosong katanungan Next time, Doc Tony, pag magre-relax ka, sama mo naman kami. Very stressful din naman ang trabaho namin. Dumalaw lang sa apo. Apostolic duty pala. Alright. So direct to the point, Kuya Drew, with your indulgence, go ahead. Eto nga po, Doc Tony, tama ho ba itong naulinigan namin at lumabas po na balita na 3 pong career executive official ang nawala. Ano ba? Sinibak! Sinibak. Ano man na nangyari? Sinibak ba o nag-resign? Doc Tony, pero ito'y, kumbaga, sila po'y matatagal na po dyan. Mga career... Nag-OIC pa nga yung isa, Oo, ng pandemya, pa, di ba? si Yusek Vergere. Doc Tony, ano pong reaksyon? Ano pong stand niyo po rito? Well, ang una, nagkaroon ng official statement ang 57 medical organization. Pinirmahan yun at ako, member ng PMA, Philippine Medical Association, kasama doon. Hindi nagustuhan ng mga doktor at ng medical community kasi kinukonsider nila, maging ako, may konting difference during the COVID pandemic, na si former OIC Secretary, Undersecretary, ay isang pandemic hero. Siya ang boses tuwing alas 4 ng hapon. Siya yung buka nating lahat Though pareho kami nagsilbi, ako nag-resign, pareho kami at that time. Pero siya at the helm. And for a time, na talagang namuno ng Department of Health. Ngayon, ang masakit niyan, unceremonious, bigla ka na lang inalis. Walang communications coming from Malacanang and Department of Health as to the reason kung bakit ka tinanggal. Yung mga ganyan kasi, ina-awardan yan kung talagang kailangan di ba? So, katulad ni Yusek Eric Tayag, nung umalis, sinabi nagretiro, tapos na, di ba? Ngayon, miski mismo si Secretary Vergere, hindi mo mahagilap So, ibig sabihin, kung hindi siya nag-i-issue ng official statement, masama ang loob nun. Di ba? Para mag-issue ang mga medical organization, para makakuha ka ng papeles from Palace na effective immediately, pinapalitan siya, tenured siya. 57 years old pa lang, 65 years old ang retirement. Medyo masakit yun kung ako ang tatanungin mo. Kasi unceremonious yun. It's a signal na it threatens the foundation of professional and science-based public health governance. Kasi hindi naman natin minemenos yung pumalit, no? Pero hindi doktor Ang learning curve nun, matindi. Kasi hindi ka doktor, CPA lawyer. Tapos nasa gitna ka ng another issue, yung baka naman may doctorate. Doctorate. Hindi law. doctorate sa medical Binasa ko yung curriculum vitae, CPA siya. At
in fairness sa kanya, mukha namang may career. Pero hindi Nga lang sa medical field. healthcare. Ayun. Po. So ang ibig sabihin ngayon mas kailangan natin ang senior officials considering ang tinatahak ng Department of Health mabigat yung PhilHealth na nasa Supreme Court pa, zero subsidy, balance billing. Ang daming problema ng Department of Health. Para mawalan ka ng senior officials dyan, tatlong sabay-sabay. Opo. Yung dalawa, mukhang tenured naman, pero ang pinakamatinding makakatulong sa secretary ngayon, siyempre si Secretary Berhere. Kasi sanay na sanay sa ganyang current crisis. Ang Dr. Tony, problema, hindi siya nabigyan ng papel masyado. Siyempre kung ako, at hindi naman natin alam nangyayari sa boardroom nila kung nag-aaway sila. So maaaring iba ang narrative niyan sa loob ng DOH and that will result of course in your resignation or whatever, hindi natin alam ngayon. Dr. Tony, pasensya na, baka lang makalimutan ko. Ibig sabihin sa salitang kalye, niha-niho, walang ibinigay na dahilan. And at the same time, nasa medical community, health community kayo, wala po ba kayong naamoy o narinig man lang na posibleng talagang dahilan na hindi lang isinasa publiko? Tayong tatlo lang naman po nag-uusap. Well, ang una natin narinig, siya ang pinakamataas doon na undersecretary. Pero na-relegate siya sa mga lesser position. Hindi naman tayo naiintriga. Parang demotion, pero ang ganun. kanang kamay ni Secretary Herbosa ngayon, assistant secretary lang So kung makikita mo, hindi man lang nabigyan ng magandang papel si Secretary Berhere considering yung kanyang 18 to 20 years experience sa Department of Health at saka during the time of the pandemic. Ngayon mo kailangan siya. Pero siyempre, kung ikaw nga naman, former secretary ka, tapos during the MANCOM, hindi ka man lang nabibigyan ng importansya at siguro nagdedebate pa kayo tungkol sa mga desisyon. Yung paglipat ng pag-transfer ng 60 billion sa National Treasury at hindi paglaban para sa zero subsidy for this year. Sa tingin ko, ang naririnig ko dyan, galing naman sa loob, hindi naman kumpirmado. Siyempre, may sigalot. At saka may kumalat sa Viber na mga dating empleyado ng Department of Health. Ganito ang problema at nadi-demoralize at demotivate. So, wala kasing official statement di ba ang ating butihing spokesperson, pagka meron kang nangyayari, talagang uupakan ka Correct. Di ba si Yusek Castro? Ito, tahimik na tahimik, radio silent ang lakas ng ugong So, yun ang problema natin. Walang proper communication as to why tinanggal si Secretary Berhere. Kaya medical community, nag-step up na. Kasi kung mangyayari yan, maaari pa marami pa matanggal ng mga science-based professionals. Na hindi natin nalalaman ang dahilan. Exactly. Lalo na kung tenured ka. Opo. Ang alam ko dyan, pag tenured ka, hindi ka pwedeng tanggalin ng wala kang due process. Opo. Diba? So, ang pangamba po ninyo, Doc Tony, maaring matulad din sa ibang departamento o sa ibang sangay ng gobyerno itong nangyari dyan sa DOH. Meron ba kayong ganun pangamba, Doc Tony? Malaki. Ang isa pang unang umalis dyan naalala mo ba si Asek Beverly Ho? Ay! Diba? Opo, naalala ko po yun. Nung pandemic din po yun, di ho ba, Doc Tony? Oo. Siya yung unang umalis Oo, tapos ito tatlo. Itong matindi itong si Berhere, si Bravo, at kasi sa Senate hearing, sila yung mga kaharap ko Doon sa healthcare workers, si Yusek Bravo. Ang pinakamahalaga rin si Kenneth Ronquillo kasi siya ang Yusek ng Human Resources. So medyo mabigat din yung nalaga sa'yo sa MANCOM mo. So yan yung mga bumabagabag na pwede hong mangyari pa sa ibang departamento. Lalo na dito sa last three years ni Presidente Bongbong Marcos. Dr. Tony, isa na lang.
Na politika ba o na personal? Pareho, tingin ko. Yun. Pareho ang tingin ko. Politika, kasi yung isang na-appoint isang mayor eh. Ayaw na natin banggitin yung isang assistant secretary. Bakit naman isang politiko, mayor, ang nandyan sa Department of Health? Naintriga, maaari. Kasi Isang alam mo dating naman mayor ang at isang abogado? pagkaka-assist ko dyan dati sa maraming bagay dahil sa politika. Kailangan, pag nagsisilbi ka sa isang boss, either nagugustuhan mo din yung trato sa iyo. Kasi kahit mataas yung position mo, tapos hindi nagugustuhan ang turing sa iyo, personal din yun. Kaya tingin ko yung tanong mo, political and personal, I think pareho yan. Mukhang baka nagkakauntugan doon sa isang silid, Doc Tony. Oo, kasi just sa boardroom na yan, lalo na ngayon, very controversial ang Department of Health. Maraming talagang sa isang career official na science-based, ang hindi mag-yield kung politika yung nangyayari sa Department of Health. May mga taong tatayo talaga at kung hindi mapakinggan ang kanyang boses, ano pang halaga para manatili ka pa doon sa loob ng boardroom na yun? Alright. Opo. Last na lang on my part, Doc Tony. Di man ho kaya siguro maapektuhan dito yung zero billing sa mga ospital. Doc Tony, anong reaction niyo po rito, Doc Tony? Masyadong hindi ko naman gustong i-rain ng parade ikang. Pero masyado yung communication na libre lahat halos Kaya nagka-windang-windang. Medyo nagkulang yung corporate communications nila at meron pala mga kolatilya kung sino lang pala ang pwede. Kaya di nagsasilat, hindi sila ready. Yan yung kulang sa ngayon sa Department of Health. Yung kanilang communications Ang communications sila, sabit Sinabi nila zero balance, napapahiya tuloy yung Pangulo. So nung dinagsa yung mga ospital ng mga ganito, akala ba namin libre? Yung pala hindi. Ay hindi pa libre. Pag sa private hindi kayo libre. Sa ward lang po kayo. May mga ganun pa. Paano kung nagkakasakit ka, lulusob ka sa ospital at sasabihin ito? Sabi nyo, pwede ito. Pwede ba yun? Yun ang mali yung mga ganong klaseng mga over-communication na pag-politika ang dating Opo, Doc Tony, pasensya na. Opo, hindi ba ang Pangulo ang nanggulat o ang DOH ang nanggulat? Kasi in-announce sa SONA Di po ba? Hindi ba inakala ng DOH yun? Kunyari, yung sekretary mo, niyabangan ang Pangulo. Yung Pangulo naman, hindi naman nag-field work ngayon, hindi ko pa nga nakikita ang Pangulo pupunta ng PGH Kung ako nga, kunyari, ang lapit-lapit ng Malacanang sa PGH ano ba naman kausapin mo, let's say si Dr. Gap Legazpi, itur mo nga ako 1 hour kung anong nangyayari from door to door, paglabas. Ano ba yung PhilHealth na yan? Ano yung pila sa emergency room? Ngayon, pagka cabinet meeting, hindi ka na mapapaikutan ng mga cabinet secretary mo kasi nag-field work ka doon sa hospital na yun di ba? Alright. Yun ang problema sa Pangulo. Ang problema sa Pangulo hindi bumababa doon sa dapat babaan. Dapat kalapit-lapit lang ng Malacanang dyan na sa Nagtahan at PGH. Kung napunta siya dyan, kahit 1 oras lang, itur kang emergency room. Lawang tumbling lang yun sasabihin sa'yo ni Secretary Recto, ilipat natin pera sa 60 billion. Pag nakita yung PGS, ba't mo ililipat? Kita mo nga, 3:00 pa lang ng madaling araw, ang dami ng pila sa PGS. Punong-puno. Hindi, makikipagdebate ka kay Recto o tsaka kay Herbosa. Ba't yung papalipat? Kitang-kita nyo ng lilimahid yung mga taong yun Yan ang sinasabi ko na ang Pangulo kaya napapaikutan dahil hindi rin siya nag-field work. Alright. Opo. Doc Tony, baka meron pa ho kayo mga karagdagan pang mga panawagan, mga payo, marahil ay rekomendasyon sa ating mga kasamaan, sa mga kasamaan po ninyo rin na nasa medical field, mga kababayan po natin na Doc Tony. Well, nahaharap tayo sa isang pagsubok na kasing bigat din ng pandemic. Kasi yung pandemic, hindi natin nakikita. Tsaka yung kalaban natin, fair talaga, laban lang. Pero ito nakikita natin at kasamahan natin. During the time of pandemic na dapat tayo nagtulong-tulong, tinuloy sana natin after pandemic. Pero nakita ko yung politicalization of the Department of Health.
Hindi maganda siyang tingnan in the time of crisis. At sana, mag-step up yung medical community kasi lilipas din naman sila. 3 taon na lang din naman sila at mapapalitan sila. So dapat, yung namumuno sa Department of Health, maging ang Pangulong Bongbong Marcos, mag-iwan ng legasiya, natatandaan sila at hindi magagalit ang taong bayan sa kanila. Right? Dr. Tony, para naman sa personal naman itong aming kahilingan ni Kuyang Drew, sa iyong pagbabalik, alam na, kahit magnet, kahit ref magnet. Ingat po, pinatatawa lang namin ngayon. Salamat, Dr. Tony. Salamat po, Dr. Tony. Ingat po. Alright. Salamat po. Yan, Hindi yata narinig ni Dr. Tony. Narinig ba ni Dr. Anong tawag doon? Ref magnet. Ref magnet. Hindi, siya yung O nasa... kaya yung London. Andun ba yung He's in Britain. Yung bang Eiffel Tower nasa London? No, it's in Paris. Paris. Alright. You know what? It's Buckingham Palace. You know, mate? Oras muna Soljat, mate. Ayan, no? Sino siya? Huh? Sino? Si French Kiss. Hindi siya yung gwardiya doon sa London. Hindi mo pwedeng hindi yun. yung hindi mo ano. Hindi pwedeng yun. Kulang na lang, hindi huminga yun. Minsan gusto kong Minsan subukan natin. Puntahan natin, kuya. Kausapin mo yung kabayo ka. Kausapin ko yung gwardiya. Hindi kaya tayo mapapagalitan tayo. Bawal lang maingay doon. Siya. Sige, tayo po muna ay magbibigay dan muli sa ilang mga paalala oras po natin. Dr. Tony Lechon po, inyo pong narinig kanina. Pasalubong daw. Oras po natin, 15 minuto bago po sumapit ang ganap na alas 7. Kapag kakata ito, tumanggap pa tayo ng ilang pang mga reports. Tapos ideklara bilang unconstitutional ang Korte Suprema House Prosecution Panel. Naniniwalang may pag-asa pa ang impeachment laban kay VP Sara. Ang detalye mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Naniniwala ang House Prosecution Team na may natitira pang remedyo ang Kamara kaya hindi dapat mag-apura ang Senate Impeachment Court sa pag-dismiss sa articles of impeachment. Ayon kay mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, hindi pwedeng tanggapin ng House panel ang pagbasura sa impeachment dahil naihain na rin ng Kamara ang motion for reconsideration sa Korte Suprema. Iginit ng kongresista na dapat bigyan ng pagkakataon ang prosecution na magkaroon ng re-examination lalo na sa material and crucial facts na anya'y posibleng mali ang pagkakaintindi ng kataas-taasang hukuman. Sinabi ng Lady Sulungan na hindi pa siya nawawala ng pag-asa sa impeachment para panagutin si Vice President Sara Duterte. Naniniwala si De Lima na mababago pa ang desisyon ng Supreme Court at may kukonsidera ng Korte Suprema ang kanilang desisyon sa impeachment ng Vice Presidente. Nagbabala rin ng kongresista na maaaring ma-impeach ang mga mahistrado ng Korte Suprema dahil sa pagharang nila sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantalang kapangyarihan ng Pangulo na ibaba ang taripa sa bigas, ipinababawi ng 2 senador. Bakit? Ibigay mo detalye, Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Kinwestiyon ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang pananatili at ang pag-promote pa ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nanguna sa pagtatayo ng bumagsak na Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Ayon kay Senator Estrada, wala man lamang siyang nabalitaang nasuspindi o napatawan man lang ng disciplinary action sa hanay ng mga sangkot sa opisyal at tanging ang driver lang ng overweight dump truck ang idinidiin ng DPWH. Bukod dito, wala rin sinagawang investigasyon para silipin ang pagkukulang ng ahensya sa itinayong tulay. Git ni Senator Estrada, hindi magkukulaps ang tulay overnight at ang insidenteng ito'y higit pa sa structural failure o kapalpakan sa itinayong istruktura, kundi ito ay kabiguan sa pamunuan. Ilalantad lamang daw ang insidenteng ito ang kahinaan. Nilalantad lang ng insidenteng ito ang kahinaan sa sistema na manatili kapag hindi natin
hinarap at niresolba na may transparency. Nagparinig naman Senator Rodante Marcoleta sa mga kongresistang kontratista umano ng proyekto na sila ang pinatutungkulan ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address na sinabihan ng Pangulo na mahiya naman kayo. Ito si Patrol 19 Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, AFP at US Army naglansa ng Joint Humanitarian Airlift Exercise sa Clark, Pampanga. Troll 17, Jopel Peleño sa detalye. Sinaksiyan nina AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., Secretary of National Defense Gilbert Teodoro Jr. at United States Ambassador Mary Kay Carlson ang joint simulation exercise na ginanap sa Clark Air Base, Pampanga. Dito ipinakita ng Philippine-US military ang kanilang mga ginagawang pag-airlift sa mga family food packs na para sa mga affected communities dahil sa mga pagbaha. Natungayan din sa pagsasanay ang mabilisang proseso ng pagsasakay at paghahatid ng mga relief goods gamit ang US MV-22 Osprey aircraft. Patunay ang aktibidad sa kahalagahan ng interoperability at agarang pagsasagawa ng mga humanitarian assistance and disaster relief operations. Payag ng AFP, sumasalamin ito sa malalim na defense cooperation ng Pilipinas at Amerika pagdating sa paglulunsad ng mga humanitarian mission. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, mga reforma para sa pambansang budget isusulong sa Kamara. Detalye ng babalik Patrol 30, Jelly Mendez. Nakatakdang isulong sa Kamara ng bagong talagang chairperson ng House Committee on Appropriations ang ilang reforma na makatutulong para sa pambansang pondo. Sa ginanap na pagpupulong sa Kamara, sinabi ni Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing na kabilang sa kanyang mga isusulong ang pag-abolish o pagtanggal sa small committee na binubuo para sa panukalang pambansang budget. Hakbang anya ito para patunayan sa publiko na walang itinatago ang Kongreso pagdating sa pagpupondo. Dagdag pa ni Swansing, bubuo sila ng subcommittee para sa amendments review na mangangasiwa at tututok sa proposed amendments na inihahain ng mga ahensya ng pamahalaan at miyembro ng Kamara. Bubuuin ito ng isang senior vice chairperson or BFF vice chair ng House Appropriations Committee, miyembro na ininominate ng kada political party maging ng party list coalition at mga miyembro na pipiliin ng mga taga-minority bloc. Kabilang pa sa isinusulong ng mambabatas ang pagsasapubliko ng Bicameral Conference Committee at paghikayat sa mga civil society groups na maging budget watchdogs sa gitna ng deliberasyon. Ng hakbang na makita ng publiko kung alin sa mga pinapanukala ang tatanggapin at ipinapasok sa budget. Pakinggan natin ang pahayag ni Congresswoman Swansing. Nais po natin ipanukala, yun po ay yung pag-abolish nitong tinatawag na small committee at ngayon po magkakaroon na po tayo ng tuloy-tuloy at bukas sa publiko na subcommittee on budget amendments review. Yung ating po ikalawang panukala ay ang pagbubukas ng Bicameral Conference Committee proceedings sa publiko. Ito po ay, this is in conjunction with the pronouncements of President Ferdinand Marcos Jr. and Speaker Martin Romualdez in their call to open the BICAM hearings to the public. The BICAM shouldn't be the curtain call of transparency. Rather, it should be its final act. So, through opening the BICAM, the public will see how the final budget figures are decided on. Not just decided on, but heavily deliberated. Our third reform po is enabling civil society organizations to serve as budget watchdogs. Ang budget ay pera ng mga Pilipino. Karapatan ng ating mga kababayan na magkaroon ng boses sa kung papaano inilalaan ang bawat piso at malaman kung saan po ito napupunta. How do we operationalize this? We will allot several days for a people's budget review before the start or during the committee deliberations of the Committee on Appropriations. Here, during the people's budget review,
people's organizations can ask questions about the NEP, and not just ask questions, but actually suggest and tell us what their thoughts are with regards to the NEP. So bukas po ito sa publiko. At yan ang tinig ni House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pang balita, sinimulan na ng Department of Transportation ang pamamahagi ng libreng single journey tickets sa mga pasahero makararanas ng system error sa cashless payment ng MRT3. Ayon sa DOTR, tugon nila ito sa kautusan o alinsunod ito sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na solusyonan ang problemang nararanasan ng mga commuter sa MRT3 na gumagamit ng cashless payments, partikular na mga na-charge ng 28 pesos habang palabas sa turnstile ng MRT3. Sinabi ng ahensya na ang ipapamahagi nilang single journey ticket ay katumbas ng maximum na pamasahe sa nasabing tren na maaaring gamitin sa kanilang susunod na biyahe. Sa mga nakararanas ng system error sa cashless payment, pumunta lamang sa ticket booth nito at magpakita ng katunayan o patunay na hindi nakapagtap palabas para makakuha ng libreng ticket. Pasada Balita! Ito po, makinig po kayong maigi lalo na yung nasa sektor ng transportasyon. Itinigil na ng Development Bank of the Philippines ang pagpapautang para sa modernisasyon ng mga public utility vehicles ng pamahalaan. Ayon kay DBP President at CEO Michael De Jesus, pansamantalang sinuspindi ng bangko ang kanilang program assistance to pasada sa unang bahagi ng taon dahil umabot na sa 40% ang past due rate ng jeepney modernization. Binanggit pa ni De Jesus na may mga isyong nakaapekto sa kakayahan ng mga borrower na magbayad tulad ng biglaang pagbago ng mga alkalde sa kanilang ruta mula sa kumikita tungo sa hindi kumikitang linya. Noong nakaraang taon pa itinigil ng DBP ang pagpapautang sa Metro Manila at mga lugar na walang aprobadong plano ng ruta. Dagdag pa ni De Jesus, hindi naging matagumpay ang programa sa nakalipas na 2 taon, ngunit bukas pa rin ang DBP na ituloy ito kung maglalagay ng mas mataas na equity requirement sa nasabing programa. Pasada Balita! So tinigil na nila. Pinreno. Pumreno po sila. O yan, narinig mo na naman, Kalando. Kalando, Ka-Obet. Ka-Obet. At kinakailangan na talaga ng kinatawan sa Kongreso. Ano? Cambodia Party List. Cambio Party List. At saka ano pa? Ano gusto mo? Parang ang itim naman nun. Ang itim? Basta, tuloy natin bukas to. Ewan ko ba? Sige, abangan natin. Hingin po natin ng panig ng DOTR at ng ilang pong mga transport group. Malaki-laki pong issue po yan at lalo't meron po silang hirit na panibago pong dagdag pasahe, piso po na dagdag pasahe sa jeep. Standby lamang po para po sa mensahe po mula po sa ating manangimpilan ng chairman po ng Aliyah Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Cabangon. Sa oras pong ganap na eksakto en punto alas 7 na ng umaga, narito po ating pakinggan ang mensahe po mula po sa ating manangimpilan ng chairman po ng Aliyah Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Cabangon. A code to live and share. Life is better when you are happy, but life is at its best when other people are happy because of you. People may not say thank you for the goodness you do. Anyway, when God is your reason for living and giving, you will receive greater blessing in return. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Yan po ang maikli, subalit malaman at makabuluhang mensahe mula po sa ating manangimpilan, ang
Chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Gaba. Ibalikan po natin ang ulo ng mga balita. Pasada Balita. Motion ng Kamara hinggil sa impeachment ni VP Sara isinumite na sa Korte Suprema. Pasada Balita. DOH nanawagang ilipat sa ibang ospital ang mga bagong pasyente matapos umapaw o mapuno ang ER ng PGH. Pasada Balita. Mga pulis dawit sa kaso ng mga nawawalang sabongero sinuspende sa serbisyo. Pasada Balita. DBP pumreno sa pagpopondo sa PUV Modernization Program. Pasada Balita. Kabalitang pangkalakalan, household spending o gastos ng mga Pilipino inaasang tataas sa 6%. Pasada Balita. Balita sa ibayang dagat, tren sa New York City, USA, umusok ilang pasaero na ospital. Pasada Balita. Balitang pampalakasan, Gilas, Pilipinas, target, makasungkit ng ginto sa 2025 FIBA Asia Cup. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, benepisyo ng tanglad sa katawan, ating alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, David Licauco at Jillian Ward, hindi nalintana ang age gap sa kanilang chemistry sa isang teleserye. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Oras po na 4 sandali makalipas po ang ikapito ng umaga sa pagpapatuloy pa rin po ng ilang pang mga balita. Sinimulan na ng House Committee on Public Accounts ang formal na pagsusuri sa mga flood control project at drainage project ng DPWH bilang bahagi ng mas malawak na inisyatibo upang matiyak ang transparency at accountability sa paggamit ng pondo para sa mga proyektong pang-infrastruktura. Pinamunuan ng Bicol Saro Party List, Representative Terry Ridon ang unang pagdinig kasama ang mga opisyal ng DPWH upang suriin ang performance ng Unified Project Management Office Flood Control Cluster at tumanggap ng komprehensibong ulat hinggil sa kasalukuyan at pinaplano mga proyekto upang matugunan ang problema sa baha. Pinangunahan ni Public Works Secretary Manuel Manny Bonoan ang delegasyon ng kagawaran. Kasama ang mga Undersecretary, Assistant Secretary at mga Regional Director na sunod-sunod na tinanong ng mga mababatas hinggil sa progreso ng mga proyekto, mga dahilan ng pagkaantala sa implementasyon at mga umiiral na mekanismo ng pananagutan. Inihayag naman ni Redon na ang pagdinig ay tuwirang tugon ng Kamara sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan binigyang diin nito ang mga isyu ng katiwalian, mababang kalidad ng mga proyekto at mga ghost projects sa infrastruktura, mga problemang muling lumutang matapos ang matinding pagbaha sa Luzon. Pasada Balita. Latest naman mula sa Filipino Mirror, planong magtayo ng Metropolitan Manila Development Authority at Department of Public Works and Highways ng underground water detention tanks sa iba't ibang bahagi ng Kamaynilaan bilang bahagi ng hakbang upang mabawasan ang biglaang pag-apaw ng tubig sa mga lansangan tuwing malalakas ang pag-ulan. Ayon sa MMDA, magsisilbing imbakan ng tubig ulan ang mga tangking ito na maaaring gamitin muli sa ibang bagay tulad ng panlinis ng kalsada o pananim. I understand mukhang sa ibang bansa nakita itong proyektong ito. Ilan sa mga lugar nalalagyan ng water detention tank ang Camp Aguinaldo, Liwasang Bonifacio, Raha Sulaiman Park at Remedios Circle. Awang sa Maynila yan ha? Isa sa QC. Samantala, ginit naman ng MMDA na malaki rin ang papel ng disiplina sa solid waste management at paglilinis sa mga estero, sa flood control bilang iba pang hakbang para maiwasan ang matinding pagbaha sa Metro Manila. Malaki. Balita. Gano'ng malaki yan? Yung sinasabi nilang water yung underground water detention tanks. Ang pagkakaintindi ko sa Japan meron Sa Japan ito. meron yan. Ang tawag dyan ay GCANs. Ha? GCANs. Pala ko Gcash. Hindi.
Sorry. Yung nasa ilalim yan, malaki yan. Kala ko jeepan. Actually, sa Taguig meron din yan. Dun sa may The Fort. Meron din ganyan. Kaya hindi binabahan The Fort. Yun naman pala, mayroon sa Pilipinas. Bakit hindi nila Pwede gawin naman sa ibang sigurong gayahin natin yung nandun sa Taguig, di ba? Bakit naman? Sigurado kang Taguig. Pinag-aawayan pa yan. Hindi Ay, ba oo kasama nga sa pala. pinag-aawayan ng dalawang ano yan? Dalawang lungsod Mamaya, yan? subukan natin. Ay, andyan na pwede pala. rin. Kausapin Baka natin. sakali. Speaking of baha, speaking of yung Ito, literal na malaking tao to. sigurado naman. 6'3"? Una, 6'3" ba? 6'5"? pag bumahaba, pag Ay, tatanong... pag ito tinanong, lagpas tuhod lang. Sigurado. Si Kuya Winin, lagpas laig. Sige. Papasukin na nga natin sa kabilang linya po si San Juan Mayor Francis Zamora at siya rin pong tagapamuno po ng MMC po, ang Metro Manila Council, si Mayor Francis Zamora. Mayor, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIC LU Channel 23. Drew Nasino po at Johnny Banez. Morning po, Mayor. Yes, good morning Drew and John at maraming salamat po sa pag-imbita muli sa DWIZ. Long time no here, Mayor. Opo, salamat po. Kamusta po kayo? Very good, sir. Tanong nga lang namin, ano nga ba? 6'3", 6'5"? 6'5" po. At kasi konti lang diferensya sa So, atin. hindi pala natin pwedeng tanungin si Mayor pag bumaha? Ay, hindi. Hindi siya pwedeng resource person Hindi kung gaano pwede. katindi ang pagbaha. Kasi pag samahin mo ng height natin, hindi tayo abot sa kanya. Baka malunod tayo kapag tinanong natin si Mayor, pinatatawa lamang namin kayo dahil medyo mabigat itong mga gumagambalang problema sa Metro Manila Mayors po, ha? Una namin, with your indulgence, Kuya, ha? go ahead. Unahin na muna natin itong unified street parking. Oo, no parking Apo, scheme. anong latest po dito, Mayor Francis? Yes, just to give everyone a perspective. Nung nakarang Biyernes po kami po ay nagkaroon ng isang Metro Manila Council meeting at kasama po natin si LG Secretary John Vicrimulya at nagpapasama nga po itong pagbabawal ng pagparada sa ating mga kalye. At nais kong paalam sa lahat na ang Metro Manila Council po, ang mga Metro Manila Mayors, full support po kay DLG Secretary pagdating po sa pagbabawal ng parking sa ating mga kalye sapagkat kami po naniniwala hindi talaga dapat paradahan ang ating mga kalye. Ngunit ang isang total ban po sa tingin namin ay magiging mahirap na. Pag sabihin natin total ban, yung talagang lahat ng kalye at lahat ng oras na mahirap po talaga yon. At ang panukala sana ng ating mga Metro Manila Mayors ay yung mga main roads, of course, understandable, and we agree. Main roads at yung ating mga major thoroughfares, ang ating mga mabuhay lanes, yan, absolutely at all times, dapat po talaga bawal po pumarada dyan. Ngayon naman po, gano'n na talaga dapat ang nangyayari. Ngayon pa lamang, no? Even without any changes in policies, dapat ganun po talaga. Ngunit pagdating po sa ating mga inner roads, yung mga roads na tinatawag, na maaaring hindi naman po talaga dinadaanan ng mga sasakyan, malayo sa main roads, hindi naman po designated as mobile lanes. Yun po, sana ay payagan, depende na po yan sa pangangailangan ng ating mga lungsod. No? When I say pangangailangan ng ating mga lungsod, hindi naman po lahat kasi central business district, hindi naman po lahat industrial in nature, hindi naman po lahat heavily residential. No? So iba-iba po kasi ang ating demographics. Iba-iba po ang sitwasyon kada lungsod. Kaya humihiling po ang mga mayors na base sa pangangailangan ng mga lungsod ay payagan in certain streets at certain times of the day. So somehow it will be customized regulation depending on the needs of the city. At sabi nga po ni Secretary Remulla, in fact, nagpapasalamat po tayo sa kanya sapagkat ng pulong namin ay isa po kaming tanong ni Secretary Remulla base sa needs, na base sa situations namin individually as LGUs at hingan po yan. At sabi nga niya, mayor ay magbubuo ng isang technical working group to evaluate po yung magiging suggestions ng ating mga mayors. And this will be composed of the Metro Manila Council, of the MMDA and the DALG. So we are currently coordinating with our individual heads of traffic, pati ating mga barangay officials, no? Para nga makapagsumite kami ng aming rekomendasyon. At just to share with you, here in San Juan, since 2019 po, no, mula nung ako yung naging mayor,
lungsod ng San Juan ay tinanggal po natin within just 3 weeks. Nung nagsimula ako bilang mayor, tinanggal natin lahat ng street pay parking, lalong-lalo na sa Green Hills. Kung naranasan niyo pumunta sa Green Hills Shopping Center dati, pagpasok niyo pa lamang ng Club Filipino Drive, Annapolis, Eisenhower, Missouri, Connecticut dati, talagang pinapayagan po ng previous administration ang street pay parking. But since I became mayor, tinanggal ko po yan. Dahil mabuhay lanes po yan so dapat walang maparada. Mayor, pasensya na with your indulgence, baka lang po makalimutan ko. Unang-una, hindi pa po final yung pagtutol nyo sa total street parking. Pangalawa, hindi po ba parang kinukonsinte o binibaby nyo yung ilang mga may-ari ng sasakyan kung hindi po natin ipapatupad yung mahigpit na pagbabawal sa mga illegal na pagpapark sa mga lugar na pwedeng makasagabal sila or obstruction sa po. bangketa. Oo, sa bangketa. Sa mga lugar na sinasabi nyo hindi naman po major thoroughfares. Mayor. Okay. Sige po. Ito po yung sagot sa inyong katanungan. Hindi po natin sila kinukonsinte sapagkat yung designated areas, yung makikita nating pwedeng pagparadahan, ito naman po ay in-evaluate at aaralin na hindi talaga po magiging sagabal sa parking. If we totally ban all streets from being parked on, saan po natin dadalhin ang ating mga sasakyan? So iba po yung perfect world. Iba yung realities. Real talk. Opo, kumaga, ang sarap pakinggan, sige, pagbawal natin sa lahat ng kalye, sa lahat ng oras. Pero ang tanong, given the current situation and the realities na nandito na ho mga sasakyan yan, saan po natin yan ipaparada? Sa kasalukuyan, wala naman tayong sapat na mga parking facilities. Sa kasalukuyan, hindi naman po talaga tayo makakapagparada sa lahat ng pwedeng paradahan sa ngayon na pinapayagan. So, we really have to analyze alin sa mga kalye natin ang hindi naman po talaga masyadong dinadaanan at maaari po ito maging alternative parking facilities. Also, we're encouraging owners of vacant lots, yung mga idle land na tinatawag na hindi naman po ginagamit ngayon. We're encouraging them to convert these into parking facilities. Pwede naman pong pagkakitaan yan. Pwede naman po yung pagkakitaan ng mga may-ari. They can convert that into pay parking facilities. In fact, lalo na yung mga mas may kaya ng mga lot owners, they can even install yung multi-level modular steel parking kung gusto mo nila. Pwede natin bigyan ng incentives yan. Pwedeng hindi sila i-charge ang idle land tax. Pwede silang bigyan ng mas mababang business tax para dyan. Basically to encourage them to convert this into parking facilities. So, it's a very complex problem. Again, ang sarap sabihin, sige, pagbawal natin lahat. But let's assume, starting today, bawal na sa lahat ng kalye pumarada. Saan natin po dadalhin ang ating mga sasakyan? Pag kayo pupunta sa opisina at hindi yung building kung saan kayo nag-opisina, hindi naman sapat ang parking slots versus the number of units. Saan nyo po ipaparada ang inyong sasakyan? So, meron pong mga reality sa kalaharapin. Mayor, hindi kung magkagayon man hindi ho ba natin malalabag ang ilan pong mga batas gaya po ng RA 4136 o yung Land Transportation and Traffic Code? Meron ho ba tayong lalabagin kung atin pong kumbaga papayagan pa rin yung mga yung pagpapark po na ganyan? Mayor, ano hong reaction nyo po rito? Kailangan ba ay sa tingin nyo remedyohan natin ito, amyendahan natin ito, lalo na nagbabago ang panahon ngayon, Mayor? Araw-araw may bagong sasakyan. Yes, opo. Opo, sa ngayon po kasi meron tayong mga local ordinances which cover yung ating street pay parking. Yung ating street parking, not the streetway parking, sorry. Which cover yung pagparada sa ating mga kalye. I will use as an example, dito po sa ating mga inner roads na halimbawa pinapayagan yung one-side parking or yung parking sa gabi lamang. Yan, meron pong meron pong ordinansa yan. So pinapayagan po yan. At tuwing merong nag-violate, nag-clamp po kami, nagtotoo po kami, naninikit po kami. At yung existing laws na binabanggit po ninyo, if we feel that hindi na nga siya workable at this point in time, kung meron mga bagay na kailangang amyendahan, ay
yun naman po ay pwedeng pag-usapan din po sa ating susunod na pagpupulong because we really have to find a solution. Long-term solution. Yes. Again, hindi naman po at all times of the day ma-traffic. Di ba? Hindi naman po at all times of the day. Yes. Ngayon, pati nga po Sabado at Linggo, traffic eh. No. But it doesn't mean, when I say all times of the day, iba naman po sabihin yung 12. Compare. Yung rush hours. Opo. Yes, okay. Please, malinaw. Salamat po. Yes, po. Alright. Diba, hindi naman po at all times of the day ma-traffic. For instance, 5 p.m. versus 12 midnight. Tama naman po. So kung nandun na tayo sa panahon na less na yung mga dumadaan, example, 10 p.m. to 5 a.m. for instance. So kung ito yung madedesignate oras para sa isang inner road na maparadahan, I don't think it will be much of a bother, lalo na kung yung kalyeng ito ay malayo naman po dun sa main thoroughfares talaga. So yun po yung binabanggit natin dito. So ang mga mayors po magde-determine ng mga kalyeng ganito, isa-submit po yan sa technical working group, i-evaluate po yan ng MMDA, ng DLG, and tingnan po natin alin po ang maaprubahan. Ang pinapagawa po sa amin ay mag-submit ng isang city map kung saan nakaplot po ang mga kalye na sa tingin ng mayors na pwedeng paradahan at certain times of the day, at kahit paradahan po, makakadaan pa rin ng fire truck, makakadaan ng ambulance, at makakadaan po ang mga sasakyan. ASAP po yan, Mayor, ano? ASAP? Yes, actually, we are supposed to finalize by September. So yun po ang billing sa amin ni Secretary Remulla. So I'm sure we will meet again very soon. September, first week? Or... Well, ayoko hong magbigay po ng petsa. Masyado na ma-pressure. Oo nga eh. Pero meron ho kaming meeting again this Friday, so I'm sure it will be brought up again. Alright, sa segue lamang po ako sa ibang issue. Of course, yung baha, at alam naman natin, marami pong lugar, lalo ho dito sa Metro Manila, ang nalubog po sa baha. Meron pong ipinapanukalang, isa po rin ninyong kasamahan po sa MMC, isa po rin ninyong kapwa-alkalde, si Manila Mayor Isko Moreno, na ilipat sa pangangasiwa po ng LGU yung mga flood control projects, let's say, yung mga pumping stations from DPWH or MMDA. Anong take nyo ho rito, Mayor? Do you agree or disagree? Well, for me po, aralin natin mabuti ang panukalang ito. Right now po kasi, alam natin that ang pondo po dito ay national government. No? Hindi naman po yun download sa amin. So, let us study it kung magiging mas feasible ba kung ang local na po ang gagawa nito. Pero kung sakali kasi local ang gagawa nito, kailangan i-download sa aming local na pamahala ng pondo. So again, it's not something we can comment on right away. No? Kailangan natin pag-aralan ano yung mga components ng ganitong klaseng proposal. That's siguro it will need further study lang po na. Mayor, pasensya na, balik ko lang kasi naalala ko lang na may nakuha akong reaction dito sa isang malaking grupo ng transportasyon. Balik tayo sa traffic sa parking. Sabi nila, hindi sila pabor na ipagbawal ang pagparada sa mga lansangan sa Metro Manila dahil ang sinisisi naman po nila yung number coding. Dahil nahumaling yung ba daw po ang ilang mga mamamayan na bumili ng karagdagang sasakyan para makaiwas sa number coding scheme. Can you comment on this, Mayor? Kamodi ba yan? Piston. Yes, Piston. Yes, John and Drew, no? Yun nga, ito yung binanggit ko kanina. Merong mangyayari na kailangan natin harapin. What are these? No? Na tayo po, pare-parehas tayong lahat. Meron tayong mga existing mga sasakyan natin ngayon. No? Kung absolutely tatanggalin natin yung pagparada sa mga kalye, saan natin ito ipaparada? So, we cannot just come up with a sweeping policy na across all cities pare-parehas, di ba? So, kailangan natin talaga consider lahat. Ngayon, yung coding naman po, that is meant really to reduce volume of vehicles. No? Dahil sa dami-dami ng mga sasakyan na dumadaan araw-araw, ang ipagbawal mo yung 1 and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, that means 20% of the vehicles ay bawal dumaan per day, di ba?
during the entire week. So yun naman po ang intention po nun, to reduce the Right. Mayor, last na lang po sa akin, personal with your indulgence. Meron pa bang bakanting lote sa San Juan na pwede mong ipahiram sa amin para gawin naming pay parting ni Drew? Para meron naman kaming pagkakitaan. So po, sa lahat ng nanonood at nakikinig po ngayon, kung kayo po ay may-ari ng isang bakanting lote, please consider na gamitin ito bilang isang parking facility, lalong-lalo na sa mga mas enterprising. Isipin nyo, kung meron kayong isang 1,000 square meter property, halimbawa, meron kayong ganong kalaki. In fact, marami pang ganon ngayon. Hindi nyo lang napapansin. Marami pa rin ganon ngayon. Low maintenance. Hindi nyo lang... If you have that kind of property at hindi naman po gagamitin in the next 3 years, 5 years, why not convert it into a parking facility? Di ba? Ngayon, pinag-usapan po namin itong mga mayors ng sa araw during that Metro Manila Council meeting para magpasapot tayo ng mga ordinansa kung saan nagbibigay nga ng incentives kung sakaling merong convert na yung vacant property into a parking facility. And rather than nakatiwangwang lang yan, kita pa yung may-ari. Makakatulong pa sa komunidad. Alright. So, the best thing is to make an inventory of all existing vacant properties at kausapin ng mga may-ari nito, gumawa ng programa upang magkaroon sila ng incentives at tulong po yan sa ating problema. Right. Opo, baka meron pa ho kayo mga karagdagang pampanawagan, Mayor, sa mga kababayan po natin, mga kababayan po ninyo, lalo po dun sa mga binaha, Mayor, hindi pa ho tapos ang tag-ulan, may mga inaasahan pa po tayong papasok ho ng mga bagyo, Mayor. Yes, una sa lahat, pagdating po dito sa usapin sa parking, alam ko po, in the last few days, talagang pinag-usapan po. Siguro naka-50 interview na po ako sa totoo lang pagdating po dito. So, asahan po ninyo na ang inyong Manila Council, din po ang DLG at ang MMDA talagang gagawa ng hakbang upang makatulong para maibsan po ang problema ito. Ngunit ang mga hakbang na ito ay kinakailangan pag-aralan po ng mabuti. Mahirap po kasing mag-desisyon ng bigla-biglaan na lamang. We have to consider many factors. But at the end of the day, of course, yung general welfare po ng ating mga mamamayan ang isipin natin. Pagdating naman po sa pagbabaha, ay kausap ko na po si Chairman Don Artes at kasalukuyan pong tinatapos ng MMDA at ng DPWH ang Metro Manila Drainage Master Plan upang maaral natin kasi itong ating mga kasalukuyang drainage systems, luma na po ito. Ito yung mga dekadang edad na ng mga drainage natin na maaring hindi na po kinakaya yung population ng Metro Manila, yung volume ng tubig na mabagsak tuwing umuulan. So kinakailangan ayusin, siguraduhin adaptable na sa situation natin ngayon. Alright, Mayor, asahan niyo po na daragdagan pa namin yung mga interview mo sa mga susunod na pagkakataon. Yes. Dahil kukuha kami ng update sa mga bagay na inaasikaso niyo po ngayon. Thank you so much, sir. Salamat Good po, luck. Mayor. Good morning. Apo, maraming salamat din po. Tawag lang po may katanungan. Ingat po kayo, Mayor. Salamat Good po. luck. Good luck. Si San Juan City Mayor Francis Zamora at ang Pangulo rin po ng MMC o Metro Manila Council ang inyo pong napakinggan. Pasada Balita! Indulgence, Kuya Drew, parang medyo nagulat tayo dun sa kaninang tungkol sa baha. Na kung ilalagay sa local, dapat ibaba sa kanila ang pondo. Ano yung ginamit ng word? I-download. I-download sa kanila ang pondo. Di ba pwedeng i-upload na lang? Pag-upload kasi parang ang sakit sa tenga pakinggan. Pag up ba, upload, up, inangat, dagdag. Siyempre, up nga eh. Pag download, binaba yung pondo. Baha. Hindi nga, di ba? May sense, kaya lang parang nakakatakot. Di ako marami rin akong question dyan. Sila, halos lahat naman dito, binabaha na. Maliban na sa mga naka-condo. Hindi, kagaya nga ng pinag-usapan natin, hindi gobyerno lang at lokal na pamahalaan ang susolusyon dyan. Tayong naman. Lahat yan. Totoo. Kasi sabihin mo mang nilawakan nga yung drainage, tapos doon mo rin naman itatapon bilang residente, para ke? Gayahin natin yung, ano yung sinasabi mo sa, ano yun? Jeepan. Sabi mo. Jeepan naman to. Gcans pala, Gcans. Kala ko nga G-Shock eh.
Degayahin natin. Actually, yun ang dapat pagbatahin natin. Kasi almost parehas tayo ng topography Kuya, noon, di ba? Hindi lang proyekto ang magaling ang Japan. Ay, Unang-una, disiplina. Oo naman. At political will, dun sila talaga hinahangaan. Tsunami. Lumubog sila, di ba? Pero kahit kailangan ng gasolina at crudo at pangangailangan pisikal ng mga naapektuhan, may nakikita silang lumubog na sasakyan. Hindi naman nila ninakaw yung yung gamit dun eh. At walang isang taon, or pagpalagay na natin 2 taon, nakatindig ang Japan. Hindi dahil sa marami silang pera technology, kundi disiplinado silang mga tao. Magagaling talaga. Ganun yun eh. Kaya pala... Kaya ako, nung napunta ako ng Hong Kong eh, pakilala ko sa sarili ko eh, Japanese. Kaya pala merong mga... galit sa Pilipino na Kaya tayo pala na may yun eh. mga governor na nasa Japan. Ay, Yung nabi mo. Kaya pala Binigyan natin sila ng dahilan para si- mag-seminar. Si Mayor nag-seminar sa Japan habang bumabagyo. Ha? Sino yun? Tsaka si Gob. Si Go. Okay na, baka mabanggit na. Baka madulas pa tayo. Tayo po ay magbibigay daan muli sa ilang po mga paalala. Oras po natin. Bernard Winnie Condehino, 29 na sandali makalipas po ang ikapito ng morning. Japan na namahagi ng mahigit 100 patient transport vehicle sa Mindanao ang PCSO. Bay kung di pa, sabay-sabay po nating alamin mula sa special report ni Angelo Baineo. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang serbisyong pangkalusugan sa buong bansa, namahagi ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng 106 na patient transport vehicles sa mga lokal na pamahalaan sa Zamboanga Peninsula at Lanao del Sur. Pinangunahan ni na Pangulong Marcos Jr. at PCSO General Manager Melquiades Robles ang turnover ceremony sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ayon kay Robles, umabot na sa 1,173 ang kabuuang PTV na naipamahagi ng PCSO sa buong bansa sa ilalim yan ng kasalukuyang administrasyon. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. At alam nyo ba na ang katumbas ng bawat ayan sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanyang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Papalakas ng papalakas. Palina. Health is the best wealth sa mga working millennials na may kakaibang challenge pagdating sa kalusugan sa panahon ngayon. Body wellness, mental wellness, at financial wellness. Be sure balance ang lahat sa DWIZ Life Balance. Kasama sina Daryl Justin at Gia Rafael. Monday to Friday, 6 p.m. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Oras po naganap ng alas 7:34 na ng umaga sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita. Barangkada muli ang Expanded Unified Vehicular Volume Reduction Program o Number Coding Scheme. Ito'y matapos ipatupad na muli ng MMDA naturang programa dahil kasi po nung mga nakaraang pong araw, sunod-sunod po yung bagyo, ay yan po ay pansamantala pong sinuspinde. Nagsisimula ang number coding alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at ipatutupad muli na alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi tuwing Lunes hanggang Biyernes maliban sa mga holiday. Dahil dito bawal bumiyay mga sasakyan sa Metro Manila patay po sa kanilang numero plaka kung saan number 1 at 2 sa Lunes po yan, 3 at 4 tuwing Martes, 5 at 6 sa Miyerkules, 7 at 8 Huwebes, 9 at 0 naman tuwing Biyernes. Samantala pinapayagan naman bumiyay mga saklaw ng coding tuwing window hours sa oras alas 10:01 po ng umaga hanggang alas 4:59 ng hapon at ipagpapatuloy alas 8:01 ng gabi hanggang kinabukasan ng alas 5 o alas 6:59 ng umaga. Pasada Balita. Iginit naman ng Lawyers for Commuter Safety and Protection na panahon na para isaayos ang sistema ng pampublikong transportasyon sa bansa
at isabatas ang no garage, no car policy. Sinabi ni spokesman Albert Sadili, panayon ng DWIZ sa gitna ng pinaplanong partial ban sa street parking sa Metro Manila. Ayon kay Atty. Sadili, ang nasabing hakbang maituturing na isang band-aid o short-term solution lamang. Sa tingin po namin, ang aming group pa itong band-aid solution lamang. Temporarily, makakatulong po ito, lalo na kapag mag-ban during rush hours. So, maganda din po tingnan ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, yung mga long-term solutions din po. At unang-unang nga po yan, para masolusyonan yan, sobrang dami ng mga sasakyan, yung pag-require ng no garage or no car policy na hindi pahintulutan ang mga isang individual na magkaroon or magmay-ari ng sasakyan kapag wala siyang may palabas na pruweba na mayroon siyang garahe. At pangalawa naman po na long-term na pangmatagal ang solusyon talaga is yung pag-improve po, pagpapasaayos pa ng ating public transportation system. Nilinaw naman ni Atty. Sadili na suportado pa rin nila ang ipatutupad na unified parking ban sa Metro Manila. So, suportahan po namin ang ganitong polisiya at panukala po ng ating DILG at MMDA. Pinahayag nga namin sa aming grupo na mas mabuti na contrary sa binabanggit ng ating DILG at MMDA na limited hours lamang ay gawing buong oras ng isang araw po. Buong araw po talaga ang parking ban sa ating mga pampublikong kalsada sapagkat ito naman talaga mismo ang tinatakda ng ating batas. Yan naman po ang tinig ni Lawyers for Commuter Safety and Protection spokesman Albert Sadili sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Talatanggap naman tayo ng follow-up report kaugnay po sa inilargang investigasyon o inilarga pong pagdinig ng Kamara kaugnay po sa mga flood control projects. Control 30, Jelly Mendez sa detalye. Pinagulong na sa Kamara ang kauna-unahang press briefing ng House Committee on Public Accounts ngayong 20th Congress sa pangunguna ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ang chairman ng komite. Sa pagsisimula ng pagpupulong, iginiit ni Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo na walang kinalaman ng mga kongresista sa pagpili ng infrastructure projects na ginagawa ng Department of Public Works and Highways o ng DPWH. Bilang dating opisyal ng DPWH ay inilatag ni Momo ang proseso ng pag-request ng budget mula sa ikinakasang feasibility studies, budget request ng regional offices hanggang sa pagsusumite sa central office na siyang pumipili ng ipapasok sa wishlist alinsunod na rin sa kriteria. Iginit ng kongresista na dapat mawala ang misconception na may kinalaman ng mga miyembro ng Kamara sa mga proyekto ng departamento dahil nasisira lamang nito ang imahe ng institusyon. Sa naging pahayag naman ni Public Accounts Chairman Ridon, ang ikinasang briefing ay bilang tugon ng Kamara sa specific na panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong ika-4 na State of the Nation Address o SONA na wakasan na ang korupsyon at irregularidad sa flood control at ghost project. Sinabi ni Ridon na sa mga susunod na pagdinig ay kanila namang bubusisiin ang mga sinasabing underspending, bloated contracts, ghost projects at abuse of discretion. Para naman kay Senior Deputy Minority Leader Egay Erice, walang problema sa proseso ng budget request kundi nasa Bicameral Conference Committee kung saan ay lumutang umano ang usapin ng insertions. Anya, kailangang silipin kung nagkaroon ng kapalpakan sa mga proyekto at kung totoong may mga insertion na hindi napag-aralan. Nakatakda namang isumite ni Public Works Secretary Manuel Bonoan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang listahan ng 9,856 na projects na nakompleto mula July 2022 hanggang Mayo ngayong taon. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, inarestong peking empleyado ng LTO na diskubring may warrant sa kasong rape. Detalye mula kay Patrol 24, June Samson. Patong-patong na mga kaso ang kinakaharap ngayon ng isang suspect tulad ng paglabag sa Article 177 o Usurpation of Authority and Unofficial Function Estafa, illegal use of fictitious name at illegal possession of braided weapon. Ito'y matapos na aresto ng National Bureau of Investigation ang umano'y notorious scammer, rapist at peking empleyado ng Land Transportation Office.
Ikinasa ang entrapment operation sa Malate, Manila matapos nakatanggap ng reklamo ang NBI laban kay Eric Pascual Balsomo at modus nito na magpakilalang empleyado ng LTO at kaya niyang magproseso ng driver's license at registration ng mga sasakyan at naniningil sa mga biktima. Sa verifikasyon ay napatunayan na hindi siya empleyado sa LTO at nadiskubre pa na mayroon siyang warrant of arrest para sa kasong statutory rape at habang inaaresto ay nakumpiskahan pa siya ng patalim. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas ni WIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Madala kapangyarihan ng Pangulo na ibaba ang taripa ng bigas, pinababawi ng 2 senador. Ngayon po natin ang kabuuan ng detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Isinusulong sa Senado na bawiin ang delegated authority ng Pangulo na ibaba ang taripa sa bigas. Ito upang maibalik sa 35% ang taripa o buwis sa inaangkat na bigas na ibinaba ng Pangulo sa 15%. Ito ang nakasaad sa joint resolution na inihain ni Senator Risa Hontiveros at Senator Kiko Pangilinan. Giit ni na Hontiveros at Pangilinan dahil sa pagbababa ng taripa, bumaha ang imported na bigas sa merkado na kinalugi ng mga lokal na magsasaka. Noong 2024, nag-angkat nila ang Pilipinas ng 4.8 million metric tons ng bigas at naging top importer ng bigas ang Pilipinas sa buong mundo. Bunsod nito, napilitan ang lokal na farmers na magbagsak ng presyo at nalugi sa ginasto sa pagpapatuyo, transportation at storage ng palay. Sa kanilang panukala na joint resolution, tinukoy na sa pamagitan ng Executive Order number 62 na i-issue noong June 2024, pinababaan ng Pangulo ang taripa sa bigas upang maparami ang imported at mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Tinukoy din na sa batas na sa Section 1609 ng Customs Modernization and Tariff Act of 2016 na maaaring bawiin o i-terminate ng Kongreso ang paggamit ng Pangulo sa kapangyarihan na mag-issue ng ganoong kautusan sa pamagitan ng joint resolution ng Senado at Kamara, kaya't naghain sila ng naturang joint resolution. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Tinapyasan ng halos 72 billion pesos ang panukalang pondo para sa flood control project sa susunod na taon. Ipinabatid mismo ni Budget and Management Secretary Amena Pangandaman na mula 346.6 billion pesos ngayong taon, naging 274.9 billion pesos na lamang ito. Nirerepaso pa rin ng pamahalaan niya ang nasabing panukalang pondo at maaari pa rin itong dagdagan kung malinaw ang pagkakagastusan ng mga proyekto. Dagdag pa ng kalihim, mas mababa ang panukalang budget ng DPWH sa National Expenditure Program kumpara sa nakalaan itong budget sa 2025 General Appropriations Act. Pasada Balita! Samantala, pinag-aaralan na ng Philippine Ports Authority o PPA ang hirit na 70 pisong taas singil sa terminal fee ng mga pasero sa Batangas Port. Ayon sa PPA, humihiling ng dagdag pasahe ang Asian Terminals Incorporated. Mula 30 ay itataas nila ito sa 100 piso. Tiniyak naman ng PPA na pag-aaralan o pinag-aaralan nila mabuti ang nasabing hiling dahil magiging pahirap nila ito sa mahigit 8,000 pasahero ng terminal. Nilinaw naman ng Asian Terminals Incorporated na taong 2010 pa ang huling beses na nagtaas sila ng singil. Pasada Balita! Kasi kuya, kung biglaan, 70 from 30 pesos 30 magiging 100. tapos magiging 70. Masyadong mabigat yun. Actually, talagang magkaka-domino effect yan, lalo pagdating bare months, diba? Yung timing at saka yung laki nung hinihingi, kung talagang one time, big time, ay sakit sa ulo. Baka naman pwedeng, ataduhin natin. Diba? Ataduhin. I-staggered.
Yung ba Tagalog sex tiger? Utay-utayin. Ayan. Utay-utayin. Yung sayang lang at wala na yung ating kaibigan. Napatapon pero mas maganda raw. Maganda ba? Mas maganda tahimik. Bohol. Bohol. Tahimik. Sir Joey, Dami raw na naka-two-piece. Ano na nga tayo? Mag-commercial na tayo. Ano na yung si Director. Director ba ngayon? Director yan. PGH? Hindi. NMIC? Hindi. Director yan. Ng, ano yun? VMAX? Vivamax? Promote ka pa. O siya, sige. Oras po natin. Gusto naman niya, di ba? Tuwan-tuwa siya eh. Gusto mo ba doon? Pwede siya doon. Pwede siyang character actor doon. Oo. Rapist. Hoy! Paborito niya yun. 14 po na minuto bago sumapit ang ganap na alas 8. Pinuspinde ng LTO ang lisensya ng 11 taxi at transportation network vehicle service drivers sa loob ng 70 araw. Matapos reklamo dahil sa sobrang paniningil ng pasahe sa mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa LTO, tugon ang suspensyon sa utos mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugisin ang mga abusadong PUV driver. Batay sa investigasyon, naniningil ang mga driver ng 200 hanggang 700 piso para sa maikling biyahe mula NAIA Terminal 1 hanggang Terminal 3. Aba, pwede lakarin yun 200 hanggang 700 piso? Terminal 1 hanggang Terminal 3? Aba, lapit lang nun Dahil dito, pinapasuko ng LTO ang kanilang lisensya habang hinihintay ang desisyon kung tuluyang babawiin ito. Hiwalay na aksyon naman ang isasagawa ng LTFRB kaugnay sa prangkisa ng mga abusadong driver nyo. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Mag-get over dun Hindi tayo umasenso Napakadaming abusado Sobra namang gastos yan. At 200 to 700 pesos. 700. NAIA Terminal 1 to Terminal 3. Lapit lang nun Ba naman yan? Speaking of gastos, inaasang lalago ang household spending sa 6% habang paunti-unting lumalago ang ekonomiya ng Pilipinas bilang pagbawi nito sa mahinang performance noong COVID-19 pandemic. Ito'y batay sa BMI research, maaring umabot ang household spending sa 13.9 trillion pesos. Nasa na mga abot sa 4.8% ang private final consumption expenditure. Mas mabilis na paglago kumpara sa 4.78% noong 2024. Mas lalo pang maapektuhan ang mga pamilyang Pilipino dahil sa mahinang piso at kontradolyar at mga nakambang rate cuts ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Nagkasunog sa isang commuter train na sakop ng New York City area na nagresulta sa pagkalat ng usok sa isang bago nito. Nabatid na nagsimula ang insidente sa Port Authority Trans-Hudson Rail Line habang rush hour dahilan ng pagsuspinde na sa mga biyahe nito. Ayon sa Port Authority of New York and New Jersey, na operator ng nag-abaryang tren, isinugod sa ospital ang ilan sa mga pasahero dahil nakalanghap sila ng usok habang papalabas ng tren. Naibilik din ang operasyon ang nasabing serbisyo ng tren matapos ang 5 oras, ngunit iniimbestigahan pa rin ng mga otoridad ang insidente. Parte ng ruta ng Port Authority Trans-Hudson Rail Line, ang World Trade Center Complex sa Manhattan, at minsan na itong napinsala sa kasagsagan ng 9/11 terror attack sa New York City noong 2001. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Target makakuha ng ginto ng Gilas Pilipinas sa 2025 FIBA Asia Cup na lalarga po simula ngayong araw sa Jeddah, Saudi Arabia. Ito ayon kay Gilas coach Tim Cohn ay kahit na hindi makakasama si Kai Soto sa lineup bunsod ng kanyang injury na natamo noong pang Enero. Tagal na nun Nais din ng Gilas na makabawi matapos ang kanilang maagang pagkatalo sa torneo noong 2022.
Unang makakarap ng gilas ang Chinese Taipei. Kayang-kaya. August 6 po yan. Bukas po yan. Ganap na alas 2 ng umaga. Kayang-kaya kasama si John Ibanez. Basta po siya ang sentro. Habang makakalaro naman, injury agad. Habang makakalaban naman nila sa susunod po na laban, ang New Zealand sa Webes. Malakas po ito, August 7. At alas 11 po yan ng gabi, oras sa Pilipinas. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Actually, hirap na hirap sila sa mga Middle Eastern countries. Jordan. Bukod sa matatangkad, iba raw pag pinagpawisan. Siyempre. Pag nagbantay ng depensa, tinaasan na sila ng kamay, todas. Kaya pala natalo sa Iran. Oo, well, ano na pagdikdikan at may init yung venue, ay maniwala ka sa akin. Matinding kalabawan yan. Correct. At sa ating balitang pangkalusugan, may taglay na citral, ang lemongrass o tanglad na isang uri ng compound na may antibacterial. Speaking of bacterial, pwede kaya sa kilikili ito. Matindi naman. At anti-inflammatory properties, nakatutulong ito sa pagpapababa ng lagnat at pagpapaluwag ng sipon at ubo. Ang pagginom ng tsaang may tanglad, konektado sa pagpapababa ng blood pressure at cholesterol levels. Ang natural na diuretic effect nito tumutulong sa paglabas ng sobrang asin at tubig sa katawan. Hindi lamang respiratory system ang napapabuti, ang lemongrass mayaman din sa antioxidants na nagpapalakas ng immune system at tumutulong labanan ng free radicals sa sanhi ng karamdaman. Bukod sa benepisyo sa katawan, ang aroma ng tanglad o lemongrass kinikilalang nakapagpapakalma ng isip, nakapagpapabawas ng stress at maaaring makatulong labanan ng insomnia at anxiety. Kaya sa halip na chemical-based na gamot agad, subukang uminom ng tsaang tanglad, isang natural na paraan para mas malusog ang katawan at mahinahong mag-isip. Speaking of tanglad, nung pag-uwi ko ng bahay last week yata yun, nakala ko may tubig. Yung palang ininom ko tanglad. Hindi ka kasi nagbabasa. Hindi ako nagbabasa. Hindi ko sinilip. Hindi ko tinignan. Sino ba nasa isip mo ng mga oras na to? Ha? Sino nasa isip? Isip ko umuwi na talaga. Yun ang, kaya nainom ko yung tanglad. Sino Pero ba nasa okay isip naman. mo kaya gusto mo nang umuwi? Ha? Ang dami mo na. Grabe mo katawa. Umaano dito. Grabe, kanina seryoso na eh. Akala ko. Tumatagos dito. Soundproof tong ano na to. Antindi klase, naman. no? Pero sino ba? Ha? Sino? Siyempre, yung mga mahal natin sa buhay. Ito kaya. Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Si Bini, kuyang, hindi mahilig sa tanglad dyan. Ano ko sa mahilig? Sa tangkad. Weh! Hirap talaga pag wala, no? Napupulutan. Paluto. Lang. And speaking of pulutan po ngayon sa mga sa umpukan po sa mga parlor, Parlor talaga, hindi pwede sa kapihan. Ha? Hindi pwede sa kapihan. Kailangan parlor. Kumpiyansa ang artistang sina Jillian Ward at David Licauco na hindi magiging hadlang ang malaking age gap nila. Agwat ang edad nila sa chemistry ng kanilang papalapit na teleserye. Bagaman sa una, inamin ng pambansang Ginoo na si David na nag-alangan ito sa tandem nila ni Jillian. Gayunman, sinabi nito na magaling na artista naman si Jillian, kaya sa tingin nito, mag-work naman ang kanilang pagsasama sa serye. Ang aktor na si David ay 31 anyos na, habang si Jillian ay 20 taong gulang lamang. Narinig mo yun? Yung umaalingaw. Spaceship. May lumanding na spaceship? Ayan, no? May spaceship. Tignan mo, baka may bubang alien. Pasada Balita. Sa ating good news, maaari nang ma-access online at libre ang bagong flood forecasting system ng Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazard na kayang magbigay ng babala 24 oras bago ang posibleng pagbaha. Ayon kay Dr. Mahar Lagmay ng UP Resilience Institute, kaya ng sistema na ito na tukuyin ang mga lugar na maapektuhan ng malalaking pagbaha gamit ang rainfall predictions at flood hazard
maps. Maaring makita ang mga high-risk zone at mga barangay na maaaring lubang maapektuhan ng masamang panahon sa UP NOAA website. Kaugnay nito, napatunayan na ang bisa ng sistema sa tamang pagtukoy ng baha sa Davao, Palawan at Borongan ngayong taon. Pasada First, bago lamang ko tayo pansamadala po magpaalam, babatiin ko lamang mga viewers mo natin. Romeo Aguda, good morning. Pa-shoutout daw from Barangay La Mesa, Ridge, Calambas City, Laguna. Aguda family, yan. Happy viewing po sa inyo. Angelo Redaha, Mike Montero, Randy Santisas, Jerry Cornisa, Ate Susan G from San Francisco, California, US of A, si Katunying, Alex Nunez. Katunying? Si Katunying. Si Ka Jerry? Ha? Hindi rin? Hindi rin. Pasabayan natin yun. Yan, happy viewing po sa inyo. Meron siya mga reklamo tungkol po sa baha. Good morning din kay Isabel Roque. Marami pong salamat po sa inyo. Roque, opo. At tayo po ay pansamantal po nagpapaalam sa ngalan po ng buong tropa ng DWIC at Aliw Channel 23. Kami po ang inyong mga naging tagapagatid balita, Drew Nazino. Johnny Banyes. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Standby lamang po, susunod na. Nandiyan na po sila. Walang iba. Karambola. Oras po natin. Ganap na pong alas 8 na ng morning. Happy weekend! Bye!